Ngayon, Fred, kaugnay po dun sa inyong selebrasyon ng festival dito sa Nakar, kumusta? Ano po naging status mo ngayon? Magandang hapon at sa iyong mga tagapakinig. Salamat sa Diyos, nairaos namin ng maayos. Ang daming pumuntang mga tao para saksihan yung aming ginawang 77th anniversary ng pagkakatatag ng aming bayan. Ganun din sa yung kapistahan ng aming patron. Nakakatuwa, maraming dumayo at umaayon naman ang panahon. Ngayon, siyempre yung inaasahan natin mga kababayan katapos ng event na ito, marami po ba yung additional na mga komersyal, na mga turista na nag-iisa at sumakses sa inyo mga event? Marami at saka marami rin personal na kilalang personalidad na nagsidayo rito sa aming bayan. Kaya unti-unti makikilala itong aming bayan. At ang mga tao naman very hospitable dito sa aming bayan. At tuloy-tuloy lang kung ano yung mga pinagagawa natin ay gagaganda na ating bayan, tuloy-tuloy lang siya. Yung kabang event na yun, yung naging sumentro na mamensahe para sa mga Marami kaming whole week celebration yun eh. Gabi-gabi iba-iba yung aming mga event, iba-iba yung aming mga palabas na na-appreciate naman ng ating mga kababayan at very minimal cost lang yung aming ginastos doon. Kaya nakakatuwa sa pagtutulong-tulong namin, lalo tigiti ang kooperasyon ng aming mga department heads, lalo tigit ganun din sa aming mga sangguniang bayan, very cooperative at nagkakaisa kami lahat. May naisip na po ba kayong mga ibang programa para sa susunod na taon? Aming pinag-uusapan ngayon kung anong mga development pa, kung anong mga po pwede pa naming gawing mga palabas para makaakit ng mga turista. Ito naman aming bayan, wala kami pwedeng i-promote dito kundi tourism. Kaya patuloy namin pinag-uusapan yan kasama yung aming mga department heads, tourism officer namin para ma-promote namin ng maganda itong aming mga tourist spot. At marami ditong magaganda. At unti-unti ating inaayos para ma-accommodate natin lahat ng mga bisitang pupunta. So kapag ano bang mga dapat yung ihahanda rito ngayon sakaling magbumong turismo sa inyo? Siyempre, number one, kailangan peace in order. Solve na kami dyan. Maayos na aming peace in order dito at kami nagkakaisa sa tulong ng ating mga uniform personnel. Maayos na. At wala na silang dapat ikatakot dito dahil siguradong safe na yung ating mga local at foreign tourists. Yun ang may pagmamalaki namin dito. And then, siyempre, kailangan din namin ng mga accommodation sa bawat tourist destination na aming i-offer. Nang sa ganun, hindi ma-disappoint yung ating mga turista na pupunta. Kailangan i-kompleto tayo ng mga facilities bago natin i-promote. Open po ba sa mga gusto nagbabalak mag-invest sa inyo po ba? Okay naman. At yan ang ating hinahanap, yung mag-invest dito sa aming bayan para sa ganun, dadami ang hanap buhay, dadami ang magkakaroon ng mga kanya-kanyang trabaho. Kaya sana at idinadalangin natin na dumami ang mga investor dito sa aming bayan. Pag sinabi mong Nakar, anong meron dito sa inyo? Marami kasi bihirang bayan ang mayroong dagat, mayroong ilog at mayroong bundok. Actually, itong aming kabundukan, itong aming kalupaan, kasi laki ng Cavite ito 162,000 hectares. So imagine kami, 35,000 population lang. So, madaling pagandahin itong aming bayan since na ito wala pang masyadong maraming development. Kaya yan tourism ang aming naisip na magandang i-develop at mai-offer namin sa ating mga kababayan, maging sa mga foreign na visitors natin na siguradong masisiyahan sila. Ang aming shoreline is approximately mga 90 kilometers. Kaya ang gaganda ng mga rock formation ng aming tabing dagat at sa mga susunod na araw, maipapakita namin. Kami lang inaayos para maganda yung ating presentation. Kumusta naman po, Mayor, ang access road po ninyo ngayon? Patuloy na ginagawa natin yan. Kaisa natin ang mga katutubo sa kanilang hiling na ang kanilang mga pamayanan ay marating, ay patuloy ang kanilang request dito para magawa yung kanilang mga kalsada. Kasi masisipag yung mga yan, ang problema lang hindi maibaba yung kanilang mga produkto. Pero unti-unti inagagawa natin yung ating mga kalsada by administration sa dami ng ating equipment. Kaya makakasiguro tayo na sa mga darating na panahon
lahat ay magiging accessible lahat ng mga tourist destination natin. Hmm. Yung ilang porsyento na po Mayor na bago marating yung pinakamalayong barangay Umira? Ang Umira actually ngayon pwede ka na lumusot, kaya lang dapat maging mga 4x2 na vehicle na four-wheelers, dapat makarating within this month. Sigurado lusot na yan at makakarating na. So far kami hanggang Ulalikan River, maayos na yan, passable na, although siya gravel pa lang, pero medyo maayos na. Unti-unti naman natin pasisimentohan yan. Lalo tayo matutulungan ng national, kaya hinihiling ko rin sa national na sana kami matulungan dahil ito yung shortcut papuntang Isabela. Kaya sana kami matulungan din ng national. Pero ganun pa man, sa effort ng ating LGU, sa pagtutulong-tulong namin, mapapalusot namin o mapapatuloy namin hanggang Umira within this month. May proposal na po ba kayo sa Public Works and Highways regarding dito? Marami na rin kami mga request sa DA, sa DAR, na sana ay mapansin at kami matulungan para ito ang pinakamaiksing daan papunta ng pag-equip from Infanta going to Aurora. Ito ang pinaka-shortcut na daan, hindi ka nadadaan ng Manila, hindi ka nadadaan ng Cabanatuan. Kaya sana matulungan kami at ng itong aming bayan, marami ring matutulungan pag nagkaroon ng kalsada. Katulad ng aming kuryente, ay yung naka application namin ng mga libreng pakuryente namin, approximately 2,000 plus yan. Kaya ongoing yung pagkakabit ng ating kisilko sa pagkakabit ng mga libreng kuryente. Maging mga bahay ng katutubo ay pinakabitan natin ng kuryente para magkaroon sila ng sarili metro. Magkano pang millions Mayor ang budget para dito? Construction po ninyo? Kung tutuusin yung 90 kilometers, malaki yan. Malaking halaga ang kailangan. Pero ganun pa man matulungan sana tayong national government, maunti-unti lang. Hindi naman kailangan mabilisan. Ang importante ay madadaanan at maging passable yan sa mga produkto na inaani ng ating mga magsasaka. Kaki ba dito Mayor, yung kasabay na rin yung mga, siyempre yung mga flood control na maiwasan ito ba? Yes, oo. Sana itong aming Agus River maituloy na rin. Kaya kasabay ko rin ginagawa ang kalsada papuntang Ilaya. Papuntang Pagsangahan, papuntang Lumutan. At magagaling dyan ang aming mga magsasaka, ang aming mga magtatanim. Hindi nga lang maibaba ang produkto dahil walang access. Kaya yan ang ating pinagtutulong-tulungan kasama ang mga katutubo, kasama ang bumubuo ng ating mga namamahala dito sa bayan. Aming pinagtutulong-tulungan yan. Nakabisita na po ba dito ang Regional Director ng DPWH? Nakabisita na si Ma'am Carol Pastrana. Nakabisita na siya at may mga binisita siya rito mga projects. So sana si Ma'am Carol matulungan kami na magkaroon ng mga kalsada dito sa aming makongkrito, yung mga kalsada na aking ginagawa ngayon. May pangako po siya ninyo sa inyo? Maganda naman at sana Ma'am Carol, pakitulungan kami. Tita Carol. Yan. Alam ko naman si Ma'am Carol handang tumulong sa nangangailangan, lalo't higit dito sa aming flood control. May tumawag nga dito sa amin na itutuloy na ulit itong susunod na 2027. Sana maisabay na rin itong aming mga kalsada going to Aurora. Alam ko naman tutulong. Sige Mayor, panawagan po ninyo baka meron pa kayo na itabot sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, magtulong-tulong po tayo dahil sa atin nakasalalay, hindi lang sa mga gumagawa sa atin sa gobyerno, kundi lahat po ng mamamayan. Panatilihin natin ang katahimikan sa ating bayan, panatilihin natin ang kalinisan ng ating kapaligiran, para ang ating mga local at foreign tourists ay mahikayat natin. Sa gayon, kung yung mangyayari, dadami ang mga investors, dadami ang magkakahanap buhay. So yun ang umpisa ng ating mga pag-aseso. Lalo tigit ang ating mga anak. Tuloy-tuloy naman yung kinukuha natin mga scholar sa ating sa NQCI. Actually, may 711 kami scholars doon. Kaya hopefully, every semester, maraming gumagraduate sa aming mga kabataan. Kaya
sana tuloy-tuloy. Yun ang aking dinadalangin. Maraming salamat. Salamat.